hinango sa salitang salam na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Ang Islam, ito lamang po ang aprobadong perpektong relihiyong binigay ng Diyos sa katauhan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ano? Sa mga araw na ito, nilubos ng Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Na sino man ang magnais ng ibang relihiyon ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Kaya makikita mo maraming iba't ibang sikta, relihiyong denominasyon. Pero ang yumayaman lang mga leader lamang. Sapagkat yan ay man-made na relihiyon. Gawa-gawa lamang ng tao. Rizalista, hinango sa pangalan ni Rizal. Budismo, hinango sa pangalan ni Buddha. Kristyanismo, hinango sa pangalan ni Jesucristo. Pero sino ang nagsabi na gumawa tayo ng ibang relihiyon maliban sa Islam? Walang nagsabi ng mga propeta. Hindi ito sinabi ng mga disipulo o mga sahaba. Sapagkat alam ng mga sahaba, ng mga propeta, na walang ibang Diyos, na walang ibang relihiyong binigay ng Allah sa katawan, kundi Islam lamang. Walang ibang relihiyon kundi Islam lamang. Kaya ang Islam lamang ang aprobado at perpektong relihiyon binigay ng Allah sa katauhan. Kaya kung nais mo magkaroon ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, tunay na kapanatagan at kapayapaan, wala tayong ibang gagawin kundi sumaksi. Maniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Sapagkat ang sino mang abutan ng kamatayan na siya ay tumatawag sa mga nilikha ng Diyos, siya ay walang kapatawaran. Because they worship created things rather than the Creator. Sino mang namatay na ang tinawag niya sa San Juan, Santa San Miguel, San Police de Cipro, Santa Maria, o Jesucristo, walang kapatawaran niya. Sapagkat hindi nila sinabi na tumawag sa kanila. Dapat bago tayo mawian ng buhay, sasabihin natin, La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. No? Kaya, opo, masama yun. Yung mga nagsasabing Kristiyano na hindi naman sumusunod sa utos ng Diyos. Masama din ang sinasabing mga Muslim kung hindi sila sumusunod sa utos ng Diyos. Kinakailangan, sumunod tayo sa utos ng Diyos. Gumawa ng kabutihan, iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Ngayon naman, nais ko, paano ba magkaroon ng kasiguruhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Simple lamang, kung ako, ikaw, sasaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah, bibigkasin natin mula sa kaibuto ng ating puso ang ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah at si Propeta Muhammad ang walang isang ng Allah. At binawian tayo ng buhay, makakaasa tayo sa awa habang ng Allah subhanahu wa ta'ala, maninirahan tayo sa paradiso. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Kaya bago tayo maghiwalay, tayo ay maniwala, manalig, sumaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ganyan ang unang lalagabay, sabay-sabay. Sabihin mo, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Ngayon, kung meron kayong makita na mga Muslim o kaya simbahan, masjid, ay pumunta kayo doon. Maghingi kayo ng mga libro o mga makipag-usap kayo sa kanila. Paano ba ang pananalangin? Ano po? At saka, pag-aralan natin sapagkat kaya tayo nabubuhay upang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Nilikha lamang ang mga jin, yung hindi nakikita, at mga tao upang sambahin lamang ang tagapaglikha. Kaya payo ko sa aking sarili at sa inyo ay sumunod tayo sa utos at batas ng Diyos, gumawa tayo ng kabutihan katulad sa ginagawa niyo, mabait kayo, at iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Assalamualaikum. Sabihin niyo, wa alaikum assalam.